Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Ngayon guys, babalikan muli natin itong kilalang-kilalang pasyalan na Tayak Hill sa Rizal, Laguna. So, nakapunta na tayo dito guys a couple of years ago. Ngayon, babalikan natin, titingnan natin kung ano na ba yung naging situation ng Tayak after the long quarantine, alam nyo yun, yung mga restrictions. So, tingnan natin. Now, dito, sa area na to na dati nating pinupuntahan before, is talaga namang masiglang-masigla na ngayon ang turismo wherein ang daming pumupunta na dito sa kainan nila, dito sa Tayak Hill. Right after dun sa entrance ng Noah's Ark. By the way, guys, may entrance pa rin dito sa Tayak at medyo nagmahal na rin ng kaunti. Actually, before parang mga 20 pesos lang yung first time namin pumunta. Ngayon ay 80 pesos ng adult at 40 pesos ang kids. At meron din silang, yun yung actually yung environmental fee na tinatawag nila. Meron ding bayad kung mayroon kayong mga sasakyan na parking fee na around siguro, if I'm not mistaken, mga 50 pesos. So, ito pa rin yung kanilang entrance na may nakalagay na tanaw. So, before, di ba, napakita ko na rin sa inyo? At talaga namang, wala namang drastic change na naganap. Medyo inayos na lang nila ng kaunti yung daan papunta dito. The same na mga stairs na aakyatan pa rin natin dito sa Noah's Ark. Papunta dito sa Noah's Ark. Ganun pa rin. Now, this stone trekking is about 930 steps. So, ganyan karami yung inakyat natin before at yung pa rin aakyatin natin. So, wala namang changes, hindi naman nabawasan or hindi naman nadagdagan ng extra steps. So, eto pa rin siya. Wala rin, kagaya nga na sinabi ko kanina, the same pa rin, yung makikita nyong ambience, yung feel, malamig pa rin. Kahit alam nyo, guys, ginawa namin tong trekking na to ng tanghali. Ganyan, napadaan lang kami, napagplanuhan namin, bisitahin na lang itong Tayak Hill na dati ay, alam nyo na, napuntahan na natin before pandemic. So, eto pa rin yung magandang tanawin niya. Kung talagang medyo, alam nyo na, hindi naman sa nagtitipid pero talagang ang pupuhunanan mo lang dito ay yung kanyang environmental fee or parang slash entrance fee. Pero raramdaman mo na rin yung, alam nyo, yung closeness to nature. Kasi kapag masyado ng pollutant, alam nyo na, balik na naman sa dati ang buhay, traffic, hectic schedules, trabaho na hindi na yata natatapos. So, ito na yung magsisilbing break nyo sa mga busy days. So, pwede nyo itong puntahan. Nandiyan lang yan sa may Rizal, Laguna. Siguro, approximately mga 3 hours from Manila, nandyan na kayo sa Tayak Hill. So, nandito pa rin, yan yung, alam nyo na yung donated by Japan. So, ganun pa rin yung establishment niya. Wala naman nababago. Same pa rin siya yung itsura niyan. So, ginagawa pa rin tambayan. Kung may mga binalot ka, pagpupunta ka rito kasi medyo isa lang yung tindahan nila dun sa may baba na kainan. So, kapag napapagod ka, bigla ka nagutom, mas maganda na may baon ka na dyan. So, ito yung famous nila na bike na pwedeng akyatin pero kagaya nito kailangan ay may adult supervision kapag may kasama kayong bata kasi medyo talaga nakakatakot, hindi lang medyo natatakot talaga ako kapag umaakyat sa mga matataas na area na to. Flat naman yung area na yun kaya lang medyo stiff lang yung hagdanan na pag-aakyatan nyo. So malapit na tayo doon sa mismong Noah's Ark. Okay? Kaya tinawag na Noah's Ark, siguro may pagka-shape siya ng barko, pero not necessarily na talagang makikita mo yung boat. So, yan na, nakita ko na sa inyo to before. Aakyatan ulit natin. Yan. Maganda rin tong bonding moments ng family, na medyo limited ang budget. Magdala na lang kayo ng mga snacks, pagkain nyo, tapos konting picnic kapag nakarating kayo dito sa Adventure and Nature Park sa tuktok ng Tayak Hill. Yan na naman, 'di ba? Napaka-famous ng mountain na 'yan. Talagang mafi-feel mo yung hangin na sariwa, na hindi polluted. Tapos hindi matao kahit weekends namin 'to pinuntahan. Masasabi rin natin na hindi ganun ka-crowded. So,
Lalo na siguro pag pupuntahin nyo to ng weekdays, talagang solong-solo nyo lang yung area na to. Pero syempre, di ba, pag kayo lang yung tao, medyo hindi naman nakakaat-isang pakiramdam. So, wala naman sigurong mangyayari, pero alam na, iba pa rin yung feeling na merong mga kapwa-tao na nakikita ka kapag pumupunta ka sa medyo isolated area na kagaya nito. So, nandyan pa rin yung malaking cross na pwede nyong puntahan kung kayo ay mga religious person. Guys, bagay na bagay yung area na to, lalo na yung mga gusto mo na lang ma-feel na medyo maalwan na pakiramdam yung overview nito, yung makikita mo, 'di ba? Ang ganda-ganda ng area, yung mga bundok, makikita mo yung mga lake ng San Pablo, yung iba't ibang bahagi ng karatig na mga areas na yan. So, napakaganda. Medyo mawawala yung mga usual na stress na nararamdaman mo sa everyday struggles mo in life. Now, may hugot. So, yon, napakaganda. Sariwang hangin, hindi mo kailangang gumastos ng malaki, pwede kang mag-picnic, anytime hawak mo yung oras mo dito na na-appreciate mo yung nature. Alam mo yung ibang-iba sa mga usual routine mo. So, kapag nagkakaroon ka ng a certain changes sa routine mo is refreshing yung pakiramdam. 'Di ba? Overlooking, yan, 'di ba? Now, ito yung bababa tayo dyan later on para naman ma-experience natin. Kasi before, yung unang punta natin dito, hindi pa ganyan kaganda yung pathway na ginawa nila. So, ngayon ay i-experience naman natin kung paano tayo bababa dun sa kabilang side nung Tayak Hill. So, hindi ako magaling sa mga identify ko anong mga places na yan, but basically, magandang ma-identify mo kung ano ba yung side ng San Pablo, alin yung side ng medyo Nagcarlan, and other nearby areas or places. So, yan. Tingnan natin ulit dito sa area na to. Ito na yung pinakamataas na portion ng Tayak Hill. Usually, ito yung paboritong spot ng mga nagpi-picture taking, lalo na dito yung mga nagpi-prenup, na low budget. So, maganda tong puntahan kasi medyo, alam nyo, may mga rustic na effect at the same time is environmental na, at alam nyo yun, yung mga ganyang mga pa-effect. So, kesa bumayad ka ng mahal, why not try to do it in Tayak Hill? Makakamura ka pa, menos gastos. So, sabi ko kanina, try nating bumaba dito sa other side. Ito yung iba ito dun sa inakyatan natin kanina. So, bababa tayo on the other side ng Tayak Hill. Yan, napakaganda guys. Kasi, before medyo napakaputik pa to. Tapos, yung mga tanim hindi pa naglalakihan. Ngayon, tingnan nyo guys, oh. Napakalawak na nung area. So, pwede kayo mag-bonfire. Pwede kayo magtayo ng mga tent. At the same time, hindi, siguro medyo mahirap iakyat dito yung sasakyan, pero kung talaga namang malalakas ang motor ng mga cars nyo, pwede nyo sigurong iakyat, pero medyo napaka-stiff, delikado. So, iwan nyo na lang doon sa parking area yung inyong mga sasakyan. So, meron silang provided na mga upuan. Kung nagutom ka, gusto mong magmerienda, at isa ito sa na-appreciate ko sa area na to. Nagkaroon na talaga ng, alam niyo yung pathway, ito yung tinatanaw natin kanina, napakaganda. At the same time, pinuno nila ng mga magagandang bulaklak na nakadagdag ng talagang total package dito sa Tayak Hill. So, pwede nyong isama yung mga anak nyo, mamasyal, but make sure, lagi ko sinasabi kasi ito ay may area na medyo nakakatakot kasi pwedeng mahulog. Always be alert. At the same time, laging merong adult supervision. So, isa pa ito sa nagusto ko kong area. Ang ganda. Parang ang lapit-lapit mo sa langit. Yung parang almost touching the sky. May ganong feeling, di ba? Which is very uncommon na maranasan natin, lalo na tayong mga nakatira sa bayan, buildings, establishments lang yung nakikita. This is a very fresh experience. May nadaanan kaming plantation. Guys, hindi ko sure kung ano to, pero ito yata ay repolyo
kung di ako nagkakamali. Comment down na lang kung repolyo nga ito. Pero nakakatuwa kasi napakadaming tanim sa area na to na nadaanan namin along sa Tayak Hill. So I hope you like this vlog, and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!